Nako guys, nako, attention everyone. May parating na ayuda dyan sa barangay, area na NH. Alam nyo na yon. Kaya guys. Yun. Ano sabi niya? Sabi niya, marami daw ayuda. Kung gusto daw sumali, pumunod lang sa patakaran. Sabi sa akin, ng source ko, ay pili lang. Pinipili lang. Yung maiingay, walang ayuda. Teka nga muna, bakit nga ba wala silang ayuda? Yun ba yung nagbabayad ng taxes ay pinipili lang din? Aba, teka nga muna. Sino ba yan si Dilima? Kasabwat ba yan ni Madam? Bakit ganon siya pag umasta dyan? Nako, teka nga. Ipaalala ko sa inyo ha, kayong mga taga dyan ha. Pag kayo ay nakatanggap ng pera na pinermahan ninyo, pinicturan kayo, huwag nyo na ibibigayan doon. Huwag nyo na silang bigyan ng 2.5. Bigyan nyo ng 100 or 200, that is more than enough. Magbibigay kayo pagkatapos magrereklamo kayo. O, diba? Oo, walang reklamo, hay. At isa pa, ikaw, madam, kung sino ka mang madam. Talagang madam na madam ka, ha? Maawa ka naman sa mga tao, huwag mo naman silang kuhaan, tag 225. Aba, 200 bawat isa sa kanila, kung ilang libo yan sila, sigurado ako malaki na yan. Tiba ka na. Paldo yung bulsa mo dyan, yung bank account mo dyan. At baka senior citizens at PWD, babawasan mo naman. Aba, ibibahagi mo na lang sa kanila yan. Para lang naman ay magkaroon naman ng biyaya din sana, no? Madam, nagumpisa ka na naman ng operation mo. Baka mangdawit ka na naman ng ibang politiko. Aba, para ano? Para kakampihan ka. Para kunwari, kasabwat mo sila. Kayong mga beneficiary ng ayuda, please lang, huwag na kayong magbigay ng ganong kalaki. Tama na yung 200 pesos bawat isa sa inyo para ibabaya doon sa sasakyan. O palagay natin 300. Huwag naman yung 2.5. O diba? Kasi sa totoo lang, ang pamasahe or ang hirap man, sige, i-consider natin, pero pag too much na wag naman. Pwede naman tayo mang-share ng blessings, pero wag naman yung parang sobra-sobra naman na wala na halos matitira sa atin. Ikaw ay madam, pero ay ano ba nangyayari sa iyo? Para kang nagmamalimos? Ganon? Kasi pera nila yan eh. Bakit kinukuhaan mo? O diba? Maawa ka naman sana sa kanila. Sa iyo kaya gawin yan kung masarap ba yan sa pakiramdam mo. Kaya, ikaw, pag sino ka man, ang kinuhaan niyaan sa pilitan, siguraduhin may transparency. Pag namimilit sa iyo yung madam na bawasan ka ng 2.5 after makalabas ka na doon sa payout center, ay siguraduhin na naka-record na kayo ay nanghingi sa kanya ng permiso na lalagyan kayo ng camera para for sure na may transparency. Diba? Ganun lang ang gagawin nyo. Baka naman, magbibigay kayo doon ng kalahati nun. Tapos, bandang huli na-realize nyo na naman ang ganun. Tapos, mangingiyak-ngiyak kayo. Lalapit naman kayo kung kaninong Poncio Pilato. O makarating naman sa kaninong vlogger. Tapos, kayo naman ang atras pag once natutulungan kayo. Kasi kadalasan ba naman ang ginagawa ninyo? Lalapit kayo sa tao para manghingi ng tulong. Pero ang gusto nyo, siya haharap sa lahat. Hindi yun pwede. You have to take some responsibilities. You have to face din sa ano man nirereklamo mo. Hindi yun iaasa sa isang tao. Diba? Tapos paiyak-iyak, kawawa, pa-victim. Nako, wag na. Sa akin, tapos na. Hindi na pwede yan. Bahala na kayo dyan. Tika nga, bahala na lang someone dyan na iyakan ninyo, dadramahan ninyo. Okay?